So ang kulang na lamang po natin dito, katulad ng nabanggit natin sa mga nauna nating video, ay lalagyan po natin ito ng emergency switch. Itong control circuit natin na ito, o itong ginawa po nating schematic diagram para dito sa pag-wiring ng contactor. Connection naman para po sa overload tripping contacts. So dito po natin gagamitin itong ating circuit breaker para po sa power circuit. Ito yung tinatawag na MPCB or motor protection circuit breaker, at provided niya ang protection both short circuit and overload. Itong connecting point na ito ay para po sa tripping contacts, isang common, isang NO at isang NC. Itong overload contact na NC at isang common ay gagamitin natin dito sa control circuit as tripping contact, at dito natin yan ikokonekta katabi nitong stop push button. At ito namang NO contact na ito at isang common ay dito po natin gagamitin sa indication lamp as tripping indication. Okay po, itong tatlong contacts na ito ay para po sa line side, line 1, line 2, line 3. And then itong nasa baba ay dito po nakakonekta papunta ng contactor, at dito naman yung load side natin. Okay po, so iguhit po natin yung tripping contacts dito, and then i-wiring po natin yan. Okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, na iguhit na po natin dito itong mga contacts na ito, na isang normally open at isang normally close. Ito pong normally open na ito ay dito po natin ikokonekta sa yellow color indication lamp na ito as trip indication. At ihahanay po natin yan dito kasama nitong stop at run indication lamp. Okay po. Ito naman pong NC contact na ito ay dito po nakakonekta sa line 1 kasama nitong stop push button. Ibig sabihin lamang po niyan ay once na magkaroon ng overload or excessive flow of current dito sa power circuit ay mag-a-activate itong NC contact na ito, mag-o-open at madi-disconnect ang sirkito. Magdi-de-energize itong coil KM1, ganon din itong coil ng R1. At the same time, itong NO contact na ito ay magko-close. Iilaw naman po itong trip indication lamp na ito. Okay po. So bago po natin wiringan itong mga contacts na ito dito sa wiring natin ng contactor ay testingin muna po natin itong circuit breaker na ito para po sa trip function niya. So mayroon po siyang test button dito. Slide lang po siya ng pakaliwa at magti-trip na itong circuit breaker na ito. So testingin po natin ito for trip function and kuhanan natin ito ng continuity. Okay po. So i-on po natin itong circuit breaker at kuhanan natin ito ng continuity with respect to common. So ito yung common natin. Okay. At ito walang continuity. At ito naman ay may continuity. So dito po nung naka-on yung circuit breaker, itong NO ang naka-close. At itong NC ang naka-open. Okay po. So i-test po natin ito. Testing natin ulit. Yan. So i-slide po natin ito. Yan. Nag-trip yung circuit breaker. At ito ay naka-open at ito naman yung naka-close. So i-reset natin. So ito po yung gagamitin natin, itong isang common na ito at itong contact na ito para dito sa line 1. At ito naman, naka-open, gagamitin natin dito para po sa trip indication lamp. Okay po.
So unahin po natin itong common point nitong contacts na ito. Ito po ay connected dito sa line 1. Okay po. Ito yung common point nitong circuit breaker. Iko-connect po natin yan dito sa control circuit breaker line 1 sa load side. Tatanggalin po natin itong wire na ito, which is connected po ito sa stop push button. Ito po yung stop push button natin. Kukonect po natin yan dito sa tripping contact na ito. Dito po yan. At ito namang para sa indication lamp ay i-connect po natin dito sa yellow color indication lamp na ito. At yung isang termination point niya ay dito natin i-connecta. Dito po. So wiringan na po natin ito. So tanggalin po natin itong wire na ito, which is connected po ito sa stop push button. Ito pong galing sa stop push button na ito ay i-connect po natin dito sa tripping contact natin. Ito po yan. Ito yung pinaka tripping contact natin dito. Okay po. So wag po nating kalilimutan na markahan yung bawat wire na na-terminate po natin dito sa pag-wiring natin na ito. Kasi kapag malalaking panel na po at marami na yung wawiringan natin ay nakakalito na po. So dapat ay may marka po talaga siya. Okay po? So isunod po natin itong indication lang na ito. So okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, na i-terminate na po natin at pwede na po natin itong testingin. So i-on po natin itong control circuit breaker. Mayroon tayong indication na stop indication. Naka-on din yung circuit breaker natin dito sa power circuit. Okay po, i-press natin itong start push button. So gumana ang contactor, nag-energize po ang holding coil natin. Ganon din itong R1. At mayroon tayong indication na run indication. So for demonstration ay testingin po natin yan. I-trip po natin ito. So nung pinires po natin ito for trip function ay nag-activate po itong tripping contact na ito. Ito po ay nag-open, na-disconnect yung circuit at nag-de-energize itong coil KM1 and coil R1. At the same time ay nag-close naman ito at umilaw itong trip indication lang natin. So ang kulang na lamang po natin dito, katulad ng nabanggit natin sa mga nauna nating video, ay lalagyan po natin ito ng emergency switch. Itong control circuit natin na ito o itong ginawa po nating schematic diagram para dito sa pag-wiring ng contactor. Okay po. Itong emergency switch na ito ay NC contact po ito. At ito po ay pang-disconnect din ng circuito. Ibig sabihin ay kapag inactivate natin ito, pinires natin ito, ay madi-disconnect yung circuit at magdi-de-energize din po itong holding coil KM1 at relay coil. Okay po. So ito po ay pwede nating i-connecta rito katabi nitong tripping contact. So kapag iyan po ay dito natin nilalagay, halimbawa, so kapag inactivate po natin ito, madi-disconnect yung mag-o-open ito at madi-disconnect yung circuito, magdi-de-energize din po ito. At iilaw po itong stop indication once na mag-de-energize itong KM1 sapagkat ito pong NC contact na ito ay connected dito sa relay coil natin. Kung gusto po nating design ay may sarili siyang indication lamp itong emergency switch. Ibig sabihin ay once na inactivate natin ito, yung indication lamp para lamang dito sa emergency switch ay yun lamang ang iilaw.
So kapag ka ganoon ang gusto nating design ay dito po natin i-connecta yung emergency switch dito po sa unahan. Okay po, dito. At lalagyan natin yan ng sarili niyang indication lamp dito. So kapag ka inactivate natin ito, madi-disconnect yung circuito, magdi-de-energize itong coil na ito, at ito lamang ang iilaw na indication lamp na ito para sa emergency switch. Okay po, so i-drawing muna po natin yan, then i-wiring po natin. Okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, na idagdag na po natin dito sa ating schematic diagram itong emergency switch. Okay po, ito po yan. Normally closed, connected sa line 1. At ito naman po yung indication lamp natin para po dito sa emergency switch. Ginamitan po natin ito ng isang NO contact. Ito pong NO contact na ito ay galing dito mismo kay emergency switch. Ano? So, magdadagdag po tayo dito ng isang NO contact. So, pwede po natin yung ikabit dito at pwede rin po rito. Okay po. Kaya may makikita po kayo sa malalaking panel na magkakapatong yung mga auxiliary contact. May mga gamit po yun. Pangunahin na po dyan yung feedback galing ng PLC. Okay po. At ito naman gagamitin natin para dito sa indication lamp. So, i-clip lang po natin to. Yan. So, ito po, once na inactivate natin, ay mag-o-open itong normally close. At itong normally open ay magko-close. Okay po. So, tingnan po natin continuity para sigurado po tayo kung gumagana ba talaga itong contacts. So, okay. Ito po ay naka-deactivate yung emergency switch. So, ito pong NC ay may continuity. Ayan. Okay po. At ito naman pong NO ay walang continuity. Ngayon, i-activate po natin itong emergency switch na ito. So, kapag ka-inactivate po natin to, madi-disconnect yung circuit. Okay po. At the same time, itong NO contact na ito ay magko-close. Okay. So, i-activate po natin yan. Okay, naka-activate na siya. So, ito pong NC, dapat po ay walang continuity ngayon. Ayan. Wala siyang continuity. At itong NO, dapat po ay may continuity ngayon. Yan. So, ito pong NO na ito po yan. Naka-activate si emergency switch, nag-close siya. So, iilaw po itong indication lamp na ito. At itong NC, naka-activate si emergency switch, naka-NO ngayon. Disconnected yung circuit. Magdi-de-energize itong coils na ito. So, ito pong mga lamp na ito, sapagkat nauna sa circuito, si emergency switch, mawawalan din po ito ng supply. Okay po. So, ang iilaw lamang ay ito pong indication lamp na ito para dito kay emergency switch. Okay po, so wiringan po natin yan. So bali ito po yung indication lamp na gagamitin natin. Dito natin yan ilalagay at itong emergency switch na ito ay dito po natin ilalagay. Okay po, ganito. So unahin po natin dito sa unang terminal point na ito ng emergency switch NC contact. Connected po ito dito sa line 1. Dito sa control circuit breaker. Line 1 load side. Ito po yung line 1 natin. So, bali, tatanggalin po natin itong common point na ito. At i-connect po natin yung common point na yan. Ito po yung common point dito sa huling terminal point nitong emergency stop. Dito po yan. Okay po. So, yung line 1 ay i-connect po natin dito sa unang terminal point nitong emergency stop NC contact. At nilagyan ko na po ito ng link dito ng wire from NC contact to NO contact. Ito po yun. NO contact connected to NC contact. Then yung line 1 ay dito po. Yan. And then yung isang terminal point ng NO contact ay nilagyan ko na rin po ng wire which is connected naman po dito sa indication lamp. So ito po yung NO contact natin. Ito po yung isang terminal point ng NO contact connected sa indication lamp. So, ang iwa-wiring na lamang po natin dito ay ito pong point na ito which is connected dito sa common point nitong mga indication lamp. Okay, so i-connect po natin yan dito.
Okay po. So, umpisahan na po natin. So, okay po, bali, na-connect na po natin itong point na ito. Markahan po natin ito dito. At itong common point ay na-connect na po natin dito. Okay na po ito. At maging itong line 1, okay na po. At ito ay na-connect na natin. At ito po ay na-connect na natin. So, ito na lang po ang naiiwan. Okay? So, i-connect na natin yung huling terminal point na ito ng indication lamp dito sa common point nitong indication lamp. Okay po, sapagkat iisa yung wire dito. So dito natin yan isasama. So okay po, na-terminate na po natin itong emergency switch, NC contact at NO contact with indication lamp. Okay po. So testingin po natin yan. Make sure na ito po ay naka-deactivate. I-on natin itong control circuit breaker. Naka-on din itong power circuit breaker natin. So mayroon tayong stop indication lamp. I-press natin itong start pause button. So, gumana yung contactor natin, nag-energize itong coil kay M1 at R1. At mayroon tayong run indication lamp. Okay po. So, i-activate natin itong emergency switch. Let's say for example, mayroong problema o biglang nagkaroon ng problema. So, ang gagawin ng operator ay ipupush niya itong emergency switch para i-deactivate niya itong control panel para mag-stop itong load na nakakonekta dito sa contactor. Okay po. So, i-activate natin itong emergency switch. Press lang po natin to. So, nang pinress po natin yan, nag-stop itong contactor, nag-de-energize itong mga coil na ito. At the same time, ay mayroon po tayong indication dito sa emergency switch. So, okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, halos kompleto na po itong wiring natin dito sa contactor. Mayroon tayong stop pause button, run pause button, at emergency switch. At maging itong mga indications para dito sa stop, run, at trip indication. So ang sunod po nating video tutorial ay kukontrolin po natin itong circuitong ito in 2 location. Kumbaga sa house wiring ay 1 bulb controlled in 2 location. So sa house wiring po, sa bulb na yon ay ginagamitan natin ito ng 2 3-way switch at different location. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-hit po ang subscribe button at notification bell para updated kang palagi sa bago nating videos na i-upload. So salamat po sa inyong panunood. Mabuhay po tayong mga Pilipino.